Nominated namin. Kaya sa puntong ito ay tinatapos ko na ang inyong parusa. Puts pa. Bakla, may nunal ka rito. Habulin ka ng mga lalaki at mga utang. Nang nagpapautang. Kasi po, napabilang po ako sa kaminado po yun. Babalik na naman po ako sa pagiging sad-sad na naman po po yan. Huwag mo muna ibabasir, ha? I'm here. Hindi na kasi po yan na ang pamilang niyo. Hindi ka po ganun. Hirap eh kay ino lang. Komprom tom tom tom. Comprehend na ako ang feeling pagkabasa ko. Kung gusto kong pinakalit na. Kailangan there's actually may processing feelings. Mas mahirap po. Wala. Kasi yung normal na ginagawa natin. Mahirap talaga. May daming patient. Nakakulot ako lang ganun kasi sponsor. Ang maayos ah. Yung ginagawa sa mga patient eh. Hindi lang po ako naging pabor sa pesto na nakuha ko eh. Diyan at ibig sabihin. Kasi para sa akin po sa lahat ng nominee ngayon, sila po yung hindi deserving. Parang feeling ko sumunod lang po sila sa akin kasi nagkusa ko ako. Maya-maya pa kayo. Nagkusa ako. Tumiyak yan. Ayan matatanggal? Ano? Ikaw. Ako? Tagal ko na napangalan. Ba't kasi may inak sila dyan? Uuwi lang sila sa bahay nila. Yung pagkakataon na talaga yan dyan. Kung meron kami sa loob. Si ano lang naman ang sumikat. Si ano lang ang sumikat yan, di ba? Nang bonggang-bongga, si Kim at si Gerald. Diba? Sila lang dalawa. Ah, si ano pala? Si Mera, tsaka si ano. Sa akin para po makapag-aral ako po yun. Mas pinapalagan ko po yung mga tao na nakakasama ko sa araw-araw po yung kaysa po sa sarili ko. Dahil sila po yung tumutulong sa akin para po malagpasan po yung paghihirap ko pag-buhay. Na hindi ka alas ngayon ako. Gusto ko naman po, Di lang mas unahin po yung iba kaysa po sa sarili ko po yan dahil po gusto ko pong ang mga 5-6 di lang ikaw. Di lang ikaw ang Bakit nga wala ka nababasa. naman pa? Ha? Wala yung Remote? Oh, ilagay mo na ako sa bulsa mo. Ikaw lang lagi mahawak yan. Oh. Bigay mo na. Malamang ako lang yung walang kanya. Uwi mo na kaya ayan man oh. Yun na rin yung brief mo kaya. mga tao po na tumutulong po sa akin, kuya. Yes, madam! Yes, madam. Pagawa mo. Trust Ano rin yourself. mo na, madam? So proud. Your siblings are so proud of Ano you. ka, madam? Everybody come and hug me, so Paa mo, madam. Ay, paa mo. Ilan? I see. Everybody loves you, bro. Bukod sa pagsunod sa mga batas at nagtutunin, may mas mahalagang leksyon ang gustong ituro ni Kuya sa housemates. At ito nga ang kahalagahan ng accountability o ang pag-ako ng pagkakamali. At nakita natin ito mula sa housemates na nilagay mismo ang kanilang mga sarili sa ranggo ng mga pasaway. Pero hindi dito natatapos ang kwento dahil hindi sila ang official automatic nominees. Ang tunay na magiging basihan ng ranking ay ang bilang ng violations ng bawat isa. Pero May ang tanong, violation ka pala dyan. aakuin nga ba ng mga tunay na top violators ang kanilang pagkakamali? Mababago nga ba ang listahan ng mga nominado? Team Online and Team Bahay all over the world. Let's watch this. Tabi-tabi sila matulog. Tapos naka-CCTV.
So yan, hindi ka pala pwede mag-ano dyan. Magtikol-tikol. Pero sa ibang bansa mayroon. Ha? May ganun. Sabi ni Kuya, Hindi ka call? Ganon? Tapos may nagkakalikan ng mga magjowa. talaga. Wala, magbago, nominated pa rin. Pangit pa lang dyan, wala kang pride. Tamang magkakasama ang mga umako ng ranking sa pagiging pasaway. Isa-isa namang kinausap ni Kuya ang ilang housemates na hindi umako ng pasaway ranking. Pag-usapan natin Gitna. naganap ng parusa, partikular ang listahan ng mga nominado. Ano ang opinion mo tungkol dito? Some of the housemates are not deserving of their position po, kuya. Yung mga hindi deserving sa position nila, sina Kuya Binsoy tsaka si Jan po. Ito ko sa katawan. Bakit dito sa leg? Sa daliri. Sa daliri din, grabe sakit. So for Jan Kuya, he also just took 4 because he didn't know he was gonna be nominated. He was one of the latecomers, Kuya, so of course, konti lang po yung violations na nagawa niya. So I think he doesn't deserve that spot also. Si Kuya Binsoy, ilang niya pa po yung violations niya, so because I can't even count mine. And he knows he doesn't deserve to be nominated for the violations. And for top 5, which is Kuya Kasi Dino, okay na. I agreed also kasi po marami po siyang nasasabi na hindi nice po. And then sa 7, Ate Colette, also like that po kuya. Marami po siyang bad words na nasasabi and topics na hindi dapat pag-usapan po. Feeling ko naging unfair po kay Binsoy tsaka kay Jan. Kasi po si Jan, siyempre bago lang din siya. At si Binsoy, bilang na bilang po sa daliri talaga yung violations niya po. Dahil po sa emosyon siguro at sa pagod, nag-decide po sila ng impulsive. Sad lang. Hindi naman na natin may bubble. Acceptance lang. Kung hindi sila karapat-dapat na mapabilang sa listahan nito, sino dapat? Hindi ko alam na ganun wala yung mangyayari. Yung alam ko lang, hindi ko naman tatanggapin. If I were to compare what I think I have done in terms of violations and the other housemates that weren't nominated, that weren't part of the list, parang mas lumamang yung mga violations ko kesa sa kanila. Kasi pang positive, kasi lang natin yung mga lalabas sa atin. Nagagawan pa kami sa number 6. Ako na number 6. Uy, may souffle niya. Pupunta mo yung kot. Kuya ko? Sa bucket list ko yan. Book na natin. Sa singit na lang, perfect during summer. It's giving wet season. What about you, sis? Pass. 19 years na ako dito sa Kilikili and never pa ako umalis. I'm finna die here. Sa bagay, here sa Kilikili, wet season all year round. Germsy. Nagbabago na ang germs. Magbago ka na ng sabon. Magbago na ang New germs. Defensil antibacterial soap. Antibacterial. Pero siguro kailangan ko lang muna mag-process. Kasi wala silang ilang last week sa lang. Ha? Something pa yan. Kaya kailangan ko i-compromise yung sarili ko na huwag basta-basta magpadalo sa mga nararamdaman. Makakakit ka talaga yun. Sa usapin ng pagkakamali at responsibilidad, ano ang mas matimbang, ang pagturo o ang pag-ako? Mas maganda po yung pag-ako po yan. Kasi mas matututunan po nila. Maging accountable po sa mga pagkakamali. Sa mga nakagawa rin naman ng Sisi mga lang. Okay, sabi ko, ito na lang yung parusa sa mga ginawa namin. Na Susik na kaya disappoint mga ako sa iba. Pero hindi naman ibig sabihin, dapat sila yan dito, wala kami. Hindi ka. Siguro mas na-feel bad ako kay John kasi late na siya. If we were to remove Jan at saka si Kuya Binsoy Hindi pa rin pagkain nila dyan. and if I were to add a person, Pero may limit, no? sa tingin ko po, ako po kuya, hindi naman ako naging Parang lang sa bahay, no? ayaw ko sa pwesto na to kasi wala akong kasalanan. Pero yung mga challenges. Yung mga taong pinili sa akin, sila yung pinakamadami talaga. Ako yung nakita nila. Pero alam nila sa sarili nila na sila dapat yung marami pa kong violations na gawin. More than them. Palitan natin what if ang nangyari. If I were to compare myself to that housemate, mas deserve niya po na manatili. Hindi niya talaga deserve
to be nominated for that reason. Kasi hindi talaga siya fair. And I guess it's only fair if I should take his spot. Siyempre, at the end of the day, pipiliin natin maging fair yung system. Siyempre, maano tayo, magigilty tayo na papayagan ba natin na akuin nila? Siyempre, hindi. Magigilty din tayo na pinaako ba ang mga pagkakamali mo. Yes po, kuya. I think it's me, kuya. Pag pagkakamali po natin, kailangan natin harapin yung consequences. Hindi natin Correct. siya matatakasan. Mas maganda, akuin mo na. Face the consequences. Sige, pag-uusapan natin na kaysa may mga sumako, anim ang naging nominado. Dahil Anim? 2-in-1 sila Dong at Pat. Tatlo sa nominado ay hindi dapat nandun kung ang pagbabasehan ay bilang ng violations. Kung iraraan po natin ang dami ng mga violations kabilang dapat sa mga nominado dahil bilang ng violations ay 11. Ang binibilang nyo rin violation. Ay may 11 violations. Ano ba yung mga violation dyan? Ikaw ay may 14 violations. Ang dami na kayong Ngayon, violation. alam mo ito, ibibigay ko sa iyo ang mabigat na desisyon. Handa ka bang palitan ang isa sa nominado? Ibibigay ko sa iyo ang mabigat na desisyon. Handa ka bang palitan ang isa sa nominado? Kung handa ka mong palitan yung mga Handa nominado. ako, kuya. Yes. Yes po. Yes po, kuya. Marami po akong violations. Siguro naman I deserve to be in that spot. Kung sila pong konti lang violations, sila po yung delikado. Tapos ako hindi delikado. Unfair. I should know what I have done wrong. If I fail to see the importance of my wrongdoings, I will never grow as a person. If I continue to ignore my mistakes, I will never be the better person I want to be. Yun po talaga yung nalalaman. Dapat lang po na hindi yung tatlong nasa listahan po ngayon. Ang basihan ng pagiging nominado ninyo ay ang dami ng violations. May 3 housemates ang mas may maraming violations kesa sa inyo. At yun ay sina Kai, Rain, at Dylan. Dahil sa desisyon ng inyong mga kasama ay hindi na kayo kabilang sa listahan ng mga nominado. Dahil sila na ang kukuha ng pwesto ninyo. Tinipon ni Kuya ang lahat ng housemates sa living room para sa isang mahalagang anunsyo. Housemates, dito sa bahay ko, pinapahalagahan ko ang Buka muna, madam. patas. At dahil dito ang bilang ng mga violations, ang pagiging basihan ng mga taong mapapabilang sa listahan Awa ni Teddy ba? Tatlo lang sa kanila ang nakagawa ng pinakamaraming violations na nangangahulugan. Tatlo sa kanila ang hindi dapat kabilang sa listahan ng mga nominado. Nais ko rin ipanganak sa inyo lahat na ang mga magiging bagong nominado ay inakutan ng mga kamalian. Una kong munang sasabihin ang pangalan ng 3 housemates na hindi na magiging nominado. Binsoy, Jan, at JM.
ang tatlong housemates na papalit sa pwesto nila. Ray, Kai, Dylan. Sila ang mga nominado sa lingkod ito. Dahil sa bilang ng violations, may final list na para sa mga napatawan ng automatic nominations para sa linggong ito. At sa unang pagkakataon sa edisyong ito, 6 ang mga nominado. Kaya naman, voting is now officially open. I-vote the same or i-vote to retain nila ang pinipili yung housemate dahil sa pagkatapos ng linggong ito at isa sa kanila ang huli na lalabas na tumaking kuya. At para ipakita ang itong suporta sa kanila, narito ang paraan ng pagboto. Sina ang mga nominado ngayong linggo. Ding Dong and Patrick. Dylan. Yang. Kai. Colette. Rain. Sino ang gusto mong iligtas? To vote, use the Maya app and choose the housemate you want to save or evict. You have the power to vote. Pinoy Big Parang it feels lighter though. I mean, I'm scared because I don't know how many, it's like an at least. Tapos, di na mabigat sa pakiramdam na fair na. Okay, nalaman ko na sabi ko, okay, deserve ko na. Nag-contact violation. You cry if I leave purpose. Yeah, I will. Mas na worry ako doon. If I stay alone. Ew, shut up. Get ready to sing about swimming without losing it. Experience the power of AI. Redmi Note 14 series and Kadishas AI crafted. Xiaomi. Shut up. You're just saying the words out of my head. The only way to make it fair is if I make a difference. So if I were to be courageous and take up that spot, then maybe I would feel less guilty. I don't want you to leave, bro. If I'm staying, you have to stay as well. Ew, that makes me cry. Alam ko naman po yung nagawa ko mali. So, I just take the consequence, kuya. That's the right thing to do. Do I wanna tolerate an unfair world, kuya? No. Baliw! Alam ko naramdaman nilang dalawa na na-guilty sila and everything. And sa totoo lang, mas mabigat yung feeling na guilt, if ever. Ito talent ko. Ang talent mo. Nagbibigat. Mabigat po. Lalo na may mabigat na kapalit. Walang yun naman po sa sarili nyo na yun yung tama, kahit na masakit. Mas magaan po sa loob. Huwag mong piliin. Labas mo yan. Laman yung piliin mo yan. Sasama loob mo. Nagkaroon ka na ba ng ganitong karanasan? Second year college, ayun, syempre medyo masaya. Kasi ang tagal ko hinintay ito eh. Pero masyado po siguro ako naging malaki ulo siguro, ng pante. Lumabag po ako sa patakaran po ng school. May curfew po nun. Nagawa po namin mag-sneak. Nahuli po ako, tapos na-office po kami kuya. Nakala po nila i-deny ko. Major offense. Tanggal po ako sa UP. I feel like naroon ako lagi dapat pagkanahin. Inako ko po yung pagkakamali ko. Nakita naman po nila na talagang nagsisisi po ako at gusto ko po talagang bumalik at maglaro. Binigyan po nila ako chance ulit maglaro last season. Sige na, masyado na masama. Oo nga. Drama lang. This is so not just a Dylan. Alam ko saan mo sasabihin. Hindi ka baka magsabi na yun ha. Pag mo yung ginawa, Juju, pero okay lang yan. At least, ginawa mo naman yung tama na inaisip mo. Yun, di ba sabi ko sa'yo, it was so brave yung ginawa ko. Pero, this is also a learning curve. Bakit? Pag nakalabas ka, may nakagawa ng kasalanan, haangkinin mo. At hindi, okay?
Ang mabigat na pagdidisiplinang ipinataw sa inyo, ito ay hindi para pahirapan kayo. Ito ay para magsilbing aral na ang bawat pagkakamali ay mayroong kaakibat na kapalit. Sa loob man ng aking bahay o maging sa labas, ginawa ang mga batas upang intindihin at sundin at higit sa lahat, respetuhin. Naway matuto kayo at hindi na ulit sa inyong mga pagkakamali. Sige kaya. Abangan bukas! Kasi meron niya akong naging ka-situationship. Pero habang nag-situationship kay Ninji, ginusto mo ba, Sensei? Hindi ko pa alam. Feeling mo matapat ka mo, Sensei? Oo. Kanino ba may koneksyon ang bagong housemate na papasok sa bahay ni Kuya? Maligayang pagdating sa bahay ko, well, may kilala ng isang housemate ko. Si Johnny po. Gaano kayo ka-close? Alam ko lang po, hindi lang po siya basta-basta. Meet when ang task ninyo, boys. May ituturo si Gwen. Expressions. One expression each. Dapat masabi ninyo kay Jolie sa isang usapan. JP? Jared? Alright. Ang buong istorya dito lang sa Pinoy Big Brother Gen 11. Dalawang baklo. Ang swasyo. Ikaw ba? Ano yan? Kung kalamigin Tatapag natin. Ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Gen 11, isang mabigat na parusa ang ipinataw sa 7 umako sa pagiging pasaway. Kayo ay automatically nominated. Tulog ang paaral ko ba yung mga... At dahil dito ang bilang ng mga violations ang magiging basihan ng mga taong mapapabilang sa listahan ng mga nominado. Sino ang mga nominado sa linggong ito? Meron siya. Sa pagpasok niya sa bahay ni Kuya, naibahagi ng housemate na si Jolie ang isang naiibang uri ng relasyon na kanyang kinabilangan. Nagkaroon po ako ng situationship, Kuya. Parang kami po, pero po sa aming dalawa, inaw po na hindi po kami. Lumalabas po kami, nagde-date po kami, nag-celebrate po kami ng February 14. Tapos madalas po kaming magkasama, madalas kaming magkausap. Pero wala po kaming commitment, wala po kaming label, parang ganun. Maging sa kanyang mga kasama ay naibahagi rin ni Jolie ang masalimuot na pagkakaibigan nila ng kanyang ka-situationship. Kasama ang isa pa nilang malapit na kaibigan, ang dating housemate na si Zach. Si Zach yung mas may unang gusto matagal na, pero naunang umami si Jay. Tapos nagka-situationship kami. Hindi nila mo pumili kasi like, mas ma-friend ka. Sabi ni Lisa, nasaktan siya kasi panic si Jay. Kahit alam niya naman yung Zach. Si Jay kasi, very ideal father, ideal husband. Parang, siya kunyari sa school ko, pagbukas ko ng locker ko, may breakfast na ako. At so, ako, at kami ni Zach, dapat kami lalo sa situation. Hanggang... Very good, no? Pwede ka matulog dyan. Tulog ka na, sir. Isipin ka na lang ito na. Tulog ka dyan, sir. Pwede na. Isipin ka na. Tulog nga kami dyan. Tulog ka dyan, madam. Natulog na. Pag-design na lang namin sa Ngayong gabi, tingin sa kaalaman ni Jolie na makakasama niya sa loob ang naka-situationship niya ito. Kilalanin natin siya. Hi! Ako si Gwen. 24 years old, isang dentistry graduate mula sa bayan ng Matatapang, Cavite. Bago
bata pa lang ako, may pagkapasaway na ako. Nadala ko hanggang college, kaya madalas hindi kami magkasundo ng dad ko. But everything changed nung napasama ako sa theater. Nakita ko ang passion ko. Malaking tulong din ang isang special inspiration sa buhay ko at yun si Jolie. Slowly, nakikita ko na yung pagbabago hindi lang sa sarili at sa studies, kundi pati na rin sa relasyon ko sa dad at sa kapatid ko. Ako si Gwen, ang brave, romantiko na Kapamilya, kapatid at ka-A to Z all over the world, narito na ang brave, romantiko ng Cavite, Gwen. Gwen, pwede mo na tanggalin yung mic mo? Ayan, no? Hello po. Hello po sa inyo. Welcome sa Big Brother House. Pero ito, Gwen, may nasagap akong balita. Ikaw daw, di umano, ang ka-situationship ni Jolie sa labas ng bahay ni Kuya. Totoo ba ito? Opo. Totoo. Okay, maraming rason kung ba't nagustuhan mo sa Jolie, pero ano yung pinakamatinding rason? Truly po, I believe that to love, there's no reason. And, pero kung required naman po talaga ako sumagot, I would say that she is one of the most authentic, genuine, and pure person I've ever met in my life. Kaya, Balikan ko na yung sinabi mo, ha? Love mo na talaga. love po. Ano yung Situation na pala mangyayari sa loob ng bahay ni Kuya. Pero, the biggest question is, ano ang magiging situation nyo sa pagpasok mo sa loob ng bahay? Yan ay malalaman natin. Kaya naman, huwag na natin patagalin pa, Gwen. Pansamantala ka muna magpaalam sa outside world dahil papasok ka na sa loob ng bahay ni Kuya. Good luck, pare. Okay, good luck. Okay, thank you. Bago pa man tuluyang makapasok si Gwen ng bahay, ang housemates nagkaroon ng konting panahon para mag-chill. Doon lang! Magpapamasahe ka ba? More dito. Sa Sa mga magpapahilot po, pa-register na po kayo at magpa-reserve na po kayo ng oras kung anong oras po kayo magpapahilot at magpapamasahe po. Singilan ng buto, singilan. Ay, hindi naman ako na-inform na may kumikitang kabuhayan na pala dito sa bahay ni Kuya. Pwede po, tinapay, saging, matanggap po ako ng bayad na ganon. Installment. Hindi magugutom dito sa loob ng bahay ko, Kuya. Umaasenso na yung business, Kuya eh. House credit. Kubo ng bukas. Oh, that's good, bro. May 6 na tinapay na ako ngayong araw. 6 na tinapay. 3 saging. Feels so good. Teka, may permit ka ba dyan sa negosyo mo? Wala pa pong permit, Kuya. Wala pang magandang pwesto eh. Nakikigamit pa lang ng pwesto ng iba. Matiktikan ka ng mga otoridad. Takbuhan na lang po. Binsoy, may mahalaga akong impormasyon na ipaparating sa'yo. May paparating na bagong salta sa bahay ko. At para malaman ang pangalan niya, kailangan mong mabuksan ang kahon na yan. Ang bagong salta na ito ay inalaman nito kay Julie. Para sa task na ito, kailangan mong mag-recruit ng mga kakampi para mabuksan ang box na nasa harapan mo, Binsoy. Yes po. Kailangan mo at kasama ng mga bata mo magpalinis ng ngipin kay Julie. Yung dalawa, di kayo dito sa akin. Sumunod kayo. Both of you, come here. Mama ako sa. Buwa. Yung mga ako sa.
Garden. Di ba yung may gums tayo dito na parang hindi nakalikit? So, ikot. Tapos tulak palabas. Ikot, tulak. Paminsan-minsan makakapacheck up ko dentist. Napakaganda ko ng dentista. Gusto ko po yung dentista ko yan. Gusto ko po ayos yung ngipin ko sa dentista ko. Paalala lang, hindi bahagi ng task nyo ang magdamo sa dentista. Yan, tapos tulak. Tulak. Ito okay naman, hindi naman impact. Ayos na ayos ko yan. Galing. Napansin niyo yung mga hindi ko natututbol sa yung mga ano ko sa ngipin. Magaling siya. Parang di ka naman mukhang nag-e-enjoy, JP. Yung kabila mo ang impact din. Masakit. Ito yung impact. Boys, naging matagumpay ang inyong task. At dahil dyan, Binsoy, mabubuksan mo na ang kahon. She's not Jolie. Boys, ipagkakatiwala ko sa inyo ang gamit na yan. At pagdating ng takdang panahon, malalaman nyo rin kung sino si Gwen. Paglabas sa confession, ay dumiskarte sila para maitago ang dalang kahon at kaagad nagplano para sa kanilang undercover mission. Ano yan? May dala na po silang box na tinatago po nila papunta po sa kwarto nila. Ang nasa-sense ko po na may tinatago po talaga silang parang secret task. Gano'n. My God! Yan nyo lang. Clear. Safe. This way. Let's stop here. Pretending to be your bodyguards. So akala nila, that's our task. They don't know that we're really gonna be investigating. Kaya tayo ba kung mamaya? Pambos. Let's go. Siguro bored na rin itong tatlong to. So gustong may gawin. Sobrang in character din naman. Naaaliw kami sa mga ginagawa nila. We had to persuade them that this was actually our task, that we were just bodyguards, and he was our boss, and we were doing the security checks and everything to make sure that they really thought that this was a task. Napakabuti po ng mga bodyguard ko, kuya. Pinag-iigihan ko nila yung mga trabaho nila. Kakap-kapan. Let's go. Dito na sa'yo. Ito. Para ko lang. Ang pangalan naman po. Si Ethan. Nikolay Ethan. Si Ethan, bigyan ng 10 milyon. And we called people one by one to interview because we really just wanted to interview Ate Jolie po. But of course we couldn't make it obvious that we only wanted to speak to her. Next. Ate Jolie! Sweet, Jolo. Sweet. Ako, Jolie. Tapos Jolo and Brian. Ako na next. We wanted to know maybe Gwen might be a sibling of Ate Jolie. By the end of that, we didn't find out anything. Sa oras ng lunch, tuloy pa rin sa kanyang undercover mission si Boss Binsoy. Ganito ako ba ano? Kanata kami. Like, pinaka-close mo. Dalawa. Saki ka kasi Gwen. Ano ang na-discover niyo tungkol sa pangalang Gwen? Kasi po sa aking investigasyon, nalaman ko po kung sino po yung tao po na konektado po kay Gwen. Kay Julie, sinabi niya sa akin
dati din po na ka-mutual understanding niyo po kayo sa trials. Relationship JP, Jaren at Binsoy. Sa muling pagbalik dito sa confession room, makikilala niyo na si Gwen. Kayo ang unang makakakilala sa kanya. Narito na ang update sa naggaganap na botohan. Meron ka pang oras para mag-save ng housemates with Maya. Sa living room, malalim ang usapan ni Jolie at Jazz. Ako nga, advice mo nga ako. Ano ba kailangan? So si G, kasi situationship ko, di ba? 1 year. Yes, tapos nag-stop kami. Tapos parang after na nag-stop, nakausap ko rin si Z. Yun, lumabas din kami ni Z. Ganun. Pero nag-stop na rin yun. Pero mas close kasi kami ni Z. Dati pa, before ko pa makaklose si G. Kaso, hindi nga pwede kasi si G, nagka-situationship kami. There will be a time na you have to face it. Habang tuloy sa pag-uusap si Jazz at Jolie, sa kanilang kaalaman ay kausap na ni Kuya sa confession room si Gwen. Maligayang pagdating sa bahay ko, Gwen. Thank you po sa pag-welcome, Big Brother. Kwentuhan mo ako tungkol sa sarili mo, Gwen. Galing po ako sa pamilya ng mga dentista sa father side ko po. Yung ba ang dahilan kung bakit gusto mong maging dentista? Siguro po naging parte na lang po siya, pero bata pa na po, ginusto ko na rin po talaga maging dentista. Sa aking pagkakaalam, may kilala kang isang housemate ko. Yes po, Big Brother. Si Jolie po, initially batchmate ko po sa dentistry. She knows me more than maybe I know myself. At the same time, ganun din po sa kanya. I can read into her. Nahuhulaan ko yung food na gusto niya. Iniisip niya pala. Nahuhulaan ko yung kailangan niya. Kakailanganin niya pala. So, balik, kung iuwi mo sila, mas best partner si G. Si G kasi, pero, nasa kanya na talaga parang everything. Alam mo yun, pag naging asawa mo siya, relax ka na, hindi ka nagagamit ng brain. Kaya sobrang ganda kay G talaga. Mukhang malalim ang connection niyo sa isa't isa. Base sa mga kwento mo. Ako po, Big Brother. Bago ka tuluyang makapasok ng bahay ko, may isang task akong ibibigay sa iyo. Yes po. Bago ibigay ang task, ipinatawag muna ni Kuya sina Binsoy, Jaren at JP na mga makakatulong ni Gwen para sa task. Ay, magandang tanghali. JP, Binsoy, Jaren, meet Gwen. Ano po? Sa task na ito, kinakailangan masabi ni Binsoy, Jaren at JP ang mga usual expressions o salita na madalas mabanggit ni Gwen kay Jolie. Sasabihin mo po siyang book or parang ibig sabihin po sa amin is hindi totoo or bola or masira mo boy. As far as I know, it means masarap in Bicol. Ganda mo. Kung magtatagumpay sila, tuluyan na makakapasok si Gwen sa loob ng bahay. Kaya naman, good luck housemates! Kaagad naman nagplano ang tatlo para sa gagawin diskarte para sa task. Just a couple, say for just anyone help. Say myself, set up just, and then I'm gonna go to Pastor, I'm gonna have to masira mo boy. Si G para siyang si Jaren. Mukha. Like, personality, mindset, very Jaren. Feeling ko for G, you like being, and you like, because he's a provider mindset, tapos ganun. So you like the security and you like the feeling. Ate Jazz, try this. Masarap ba? Masarap ba? What is this? Chicken. Balat na chicken. Yeah. Ikaw. Masarap ba? Ate Jolie, masira mo boy. I have chicken skin. Siyempre. Ano, bola, di ba? Oh. Is that chicken skin? What is that? Siyempre. Masira mo? Masira mo boy? Sila mo, boy. Suwabe naman nun, boys. I love this. I put this. Tester lang alam ko. So good. I love it.
Tikman mo ulit. May special ingredients sa Philippines sa'yo. Kainis ka dyan, ang ganda mo. Sarap! Kainis ka, ang ganda mo. Yan! Yan ang dalawang tropang Binsoy. Malinis po kami gumawa ng trabaho, kuya. Yan, buddy. Mission complete, Kuya Gwen. Humantong na tayo sa huli ninyong misyon. Para sa kanilang final task, kinakailangan nilang makumbinsi si Jolie na mag-blindfold at makilahok sa isang game kung saan huhulaan niya ang housemate na nasa harapan niya sa pamamagitan lang ng paghawak nito. Kung mahulaan ni Jolie ng tama ang housemates, pwede na nang tanggalin ang blindfold at tuluyan na silang makikita ni Gwen. Sama. Kaagad naman nilang tinangjab ang ibang housemates para sa gagawing task. We have a new house. Special sa Munggi, Ate, Julie. Ngayon, huwag mo sasabihin sa kanya. Okay, maglalaro tayo ng game. Wala, si Ate Julie tayo. Special person? Yeah, special person too. You know who? Yes. Darren, we're gonna start the game. Yeah. Kuya said we're gonna play a game. Everybody come. Hello! Guys, Everybody, double time, double time, double time. Mag-uumpisa na po ang ating show ngayong gabi. Ang una namin pipiliin para unang susubok sa palarong ito ay walang iba yung sa pinakamaganda sa paningin. Julie! Julie! practice. Wait lang, baka ma-hurt. Oh, is it too tight? Ang mga housemates sinimulan ng magpahula kay Jolie. Mars, walang maingay. Okay. Rain? Oh, wrong! Sky? Wrong! Kulit? It was really nice, Kuya. Especially to see Ate Jolie so excited. Adilan? No! Kuya Kat? Next! It's time to mahal with Skyflix Condensada! Sobrang excited ko po. Kasi ito na, makikita ko na siya, makikita niya na ako. Jared? No! Dylan? Ilang saglit pa. Wala pa. Kinda turn me upside down. Yeah. I just don't know what to do. Kailangan mo naman yan. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Narinig mo yan? Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how scream it out loud. JP? Medyo naiibahan po ako kasi alam kong sa ulado niya yung features ko. Sorry! Naisip ko rin naman agad na kaya hindi niya masabi agad yung pangalan ko kasi alam niya wala sa listahan na housemates na nakasalamuha niya po. Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't. Hinawakan niya po yung kamay ko po. Finit niya yung kamay niya sa kamay ko. Tapos in-interlock niya po sa kamay ko. Tapos dun 100% sure ako alam niya. Ano yung guess mo? Sino yung guess? Guess. Una, kahit pa na dito? Oo. Si Gwen. Pagtuwas ko.
ba? Tutuwa siya. Sabihin may relasyon sila. Kabisado niya yung kamay, di ba? Kasi di ba, sabi mo, kapag tinake mo siya, hindi mo kami mapapatawad both. He's your friend. And I thought, wala ako nang gusto. Yeah. Tapos, na parang I like it too. At isang balitang maaaring bumago sa pagkatao ng isang housemate. Ang narinig ninyo ay isang message notification. Pero ang message na ito ay gulo-gulo pa. Actually, how are you? Hope everything there is okay. That makes sense. May gusto akong ibalita ayaw sa third party. Maybe it's something to do with your biological parents. Sino ba ay iibisin? Ulam mas Ashley? Hindi siya iibisin. Yung, Ulam natin. ano yung nakatago? Naka-plastic pa ba? Okay. Oh, pindutin mo na. Ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Gen 11, nakilala natin ang bagong housemate na may koneksyon kay Jolie. Ha? Yung walang bulto, wifi lang yan. Love mo na talaga. Love mo. When? At ngayon, saksihan ang gabi ng pagharap sa katotohanan. Magalit mo kayo sa akin. Diretso na lang sa akin. Hindi yung papakalatin niyo pa dito. Backstabber kayo na. Ang message na ito ay gulo-gulo pa. Something to do with your biological parents. Si Jolie ay umulan sa muling pagkikita nila ni Gwen. Kuya, sobrang saya ko po. Pero Jolie, hindi Sobrang nanalo yan. Kuya sa akin na Wala matatanggalin ka. nakita ko siya ulit. Kasi kuya Kasi si si Gwen Gwen. po, kami po, everyday ang Napasok magkasama. pa. Si Gwen, formal nang nagpakilala sa ibang mga housemates. Panoorin mo yung bago, yung kulab. Sa circle of friends namin, nakwento ko na, siya yung pa-situationship na tali mo to. Obvious naman yung smile. Saka yung eyes of the Pareho kami dentistry, 24 years old, Aquarius. Siya nagtanggal ng dalawang impacted ko na gusto. Oh, yun ka rin. Best siya sa amin sa surgery. Opinion niya lang yun, pero thank Hindi you. pa rin Ilang saglit pa, Walang manghihingi. Ay! Grabe naman yan. ang mga housemates patuloy na nakibonding kay Gwen. Si Jay, may situationship ko. Alam mo, ay hindi ko alam ano nangyayari. Siya yung kami yung nagpapanggap na may situationship. Huwag kang tatala na wala ka talaga. Wala. Muli talaga. Oo, tapos like, natalo kami. Magbilang kami lang. Wala sa rato. Kasama natin. Ano ang madalas na nagpapakilig kay Jolie? 3, 2, 1, go! Pagkain. Baka feeling mo. Ano lang yun, something na yun. Paano ba kiligin si Gwen? Kilig na OA. OA kasi siya. Paano ko di magiging ulit? Kung ikaw naman yung katuloy ko lang. Wapo rin naman ito. Pagkatapos ng kulitan, sina Gwen at Jolie nagkaroon ng pagkakataon para makapag-solo. Ano?
surprise ako sa'yo. Pwede kong makita. Ano lang, hindi ko alam kung magagamit mo siya. Pero I'm very sure you're gonna appreciate it. Ear ties po. Kasi lagi po siyang naghahanap sa amin sa outside world. Ang galing mo kasi like, kailangan ko to, natatanggal na yung ano. And this one. Ano kung magagamit mo Hindi kasi like nakaano ko, pero Maya-maya pa, magkahiwalay nang nagbahagi sina Gwen at Jolie sa mga kasama. So you guys are dating? Yeah. You're dating but you're not in a relationship. dating, but it's not official. So there's no, you know, how it is. It's like there's no title for it. May isa kasi, iba ka situationship ko siya. After that, nag-date kami. Ano yung reason? Hindi. Siya yung situationship. Na matagal-tagal. Na 1 year. Oo. After that, months, may nakadate ko. Kasi, Okay. tapos, hindi niya alam. Ayun, sabi niya sa akin, okay lang naman kasi sa akin eh, kung kahit sino makadate mo, huwag lang si Z. Sabi ko, bakit? Sabi niya kasi, ikaw, yes, kasi hindi niya ako mapapatawin habang, oo nga, yun. Kasi hindi niya ako yes. Sabi niya, hindi ko kayo mapapatawad dalawa, lifetime. So do you think being in a relationship like that, situationship, if something goes wrong, you can blame it. You can be like, it's okay because we're not in a relationship. In my case, I don't want to rush her. I don't want to put her in any position that she feels pressure that we're each other's responsibility. Right. But would you prefer to be Yeah, of course. I think we're being professional, but at the same time, I don't also want to rush her. Yeah. I just don't want to put any pressure in her. Kasi, it's it. Dito pa lang malalaman ni Z. Dito pa lang hindi. Dito pa lang malalaman ni G. Shucks, yun na yung moment of truth. Pag kami tatlo, yung saya ko lang parang poker face na. Maya-maya, pinatawag ni Kuya sina Jolie at Gwen. Jolie at Gwen, pagkapat, hindi kayo sabay pumasok ng bahay ko, hindi maitatanggi na meron kayong malalim na koneksyon sa isa't isa. Kung kaya, ipinapaalam ko sa inyo na kayo ang ikalawang 2-in-1 housemates sa bahay. 2-in-1? Anong masasabi mo Kapag nominado ang isa namin. Medyo na-expect ko na po yun na pwedeng ganun nga po yung mangyari. Masaya Kasi po may dahil jowa siya po yung pag-inuman ko. Alam ko pong may pinagsamahan po kami. Alam ko pong kilala po talaga namin na ang isa't isa. Excited po, Kuya. This would bring us closer or drift us far apart. All the more reason po para mag-work together. It's gonna be fun. Paano nga kaya makaka-apekto ang pagiging 2-in-1 housemates sina Jolie at Gwen sa magiging samahan nila sa loob ng bahay, lalo pa at may kailangan ibang tapat si Jolie tungkol sa kanilang situationship? Yan ang dapat nating abangan. Hello Philippines and hello sa lahat na nakatutok sa atin all over the world. Ngayong gabi, hindi nga lang sina Gwen at Jolie ang may kailangang harapin katotohanan dahil ilang housemates pa ang may issue mabubuksan sa kanilang muling pagharap-harap. Team Bahay and Team Online, narito ang buong kwento. Sa pagsisimula ng panibagong araw, ang malapit na magkaibigang sina Kai at Rain may napag-trip ang gawin. Ano yan? Hello. Sa atin. Hello. Iba yung... Face. Picture. Pwede ko ma-offer ito, Gwen. Yung yung buong ganun ko. Yeah. No camera, no problem. At sina Kai at Rain nagkaroon ng ka-collab sa kanilang palanggaan na vlog. Nasubok sa namin ang ref. Ipapakita namin sa inyo ang laman ng ref ngayon. Ito sa itaas, meron kami sa You know what? What's your wish? Bagay, galing naman sa sponsor mo. Wish would happen in a few days. Ha? Hindi mas bumulis-buya yun naman. Stay where? Be specific. Both of us will stay here a little longer now. Anyway, so if you wanna see more of us, just subscribe.
Tapos, hit that notification bell. Don't worry, magsasubscribe ako dyan, Kaya rin. Kailan nga bang next vlog? Samantala, masinsina namang nag-usap ang bagong magka-2-in-1 na sina Jolie at Gwen. And I'm prepared for the worst, actually. Pero ngayon kasi, I'm a firm believer of omens, signs. Everywhere, anywhere I go, I see you. Ikaw nakikita ko. In a sense, it is written. Our fates, Listen na raw sila. Ang tayo pinag-iwalay. Think pa may maintain natin yung friendship. Ako, you're asking me? Depende. Depende sa'yo. Pero, depende sa'yo. It doesn't depend. So hard, kaya nahihirapan na. To me, Lalaki gusto niya gawa niya. I'm here with you. I prayed for you to be here. Ano lang, Dapat masaya ako. more of nahihirapan. More of trust God at mindset ko. Okay, trust God. Maya-maya, si Jolie, nakisama naman kina Patrick at Jan na pinag-uusapan pa rin ang naganap na punishment. At least naging fair si Kuya. Nakakasunod na ako dahil Sa inyo kasi mates. siya na-deserve din ako, sorry. Oo, okay lang yun. 20 minutes. Mas maganda parang talaga. Basic yan sa atin. Okay na. Ngayon ba tayo mag-reflect? Oo. Kaya After breakfast. pwede ka na. Ibon na kasi ako. Pero gusto ko ma-experience yung reflection. Kasi gusto ko makarinig din about kung may magsabi ng name. Muli ngang binalak ng housemates na magkaroon ng open forum na kanilang unang ginawa noong mga nakaraang linggo. Dito, ilang issue ang balak nilang talakayan ng harapan. Sa linggong ito, sinadya rin ang kulit ang nag-facilitate nito. Anything positive you want to bring to the table, let everyone know. Anything negative, let everyone know as well. Go ahead. Yung about dun sa nagpukatin kami, hindi naman lahat deserving na pukatin nila 7 na kami. So, yeah, be sensitive na lang at huwag kami sensitive sa ganung sitwasyon. I realized I didn't really apologize and say thank you dun sa since I didn't know I was top 1 sa violator. I didn't know. So, and wala ako dun sa parusa. So, sorry sa mga nag-carry for my spot and thank you. Sorry if I didn't do it at the time. Isang issue ba ang nabuksan ni Piang? Eto, totoo to Nung nag-ano kasi kami, nag-book. Yan ba kasi Ako Piang? na-insulto talaga ako, I Yan yung swear. winner. Gusto kong malaman yung lahat. Iba yan ang Na-insulto winner. talaga ako. Hindi lang ako. Actually, Lahat kami na-insulto kasi yung ginawa namin, hindi joke yun. Hindi para pumalakpak kayo, hindi para sumigaw kayo. Tinatapos ko na ang inyong parusa. Kung yung ginawa niya is para ma-motivate kami, sorry, hindi kami na-motivate, na-insulto kami lahat. Pero thank you pa din sa ginawa niyo. Pero ano ba namang magagawa ng hug? Kesa sa pagpalakpak at pagsigaw. In terms of the clap, we're also happy na you're done because masakit din sa part namin na nakikita kayo na mabigat na 14 tayo. Namutla nga ako na 14 tayo. What more na kayo na lang 7. Siguro, we didn't really think much of baka naka-insulto yun. Para it was more, tama naman si Fiang na motivate or ganun. Pero, it's good also na you were vocal about it. Genuinely, the clapping and the motivation, it all came from a good place. We wanted to try help you. We didn't know that it was insensitive or it was irritating you. We all respect one another in this house. Magalit mo kayo sa akin? Na pagka may mali akong ginawa, gusto niyo pang ipaalam sa lahat. Ano yan, te? Para may pang tsikahan lang tayo? Diretso na lang sa akin. Kasi yung pangit kasi na, kung dito, good yung image niya na, nagchichikahan kayo ng ibang tao, paano yung image niya sa labas? Anong dating sa iba, backstabber kayong lahat? Bukod sa issue sa pagpalakpak ng ibang housemates habang naganap ang kanilang punishment, si Fiang diniretso din ng mga kasamahan patungkol sa usap-usapin sa kanya. Ako naman, kasi before, syempre, may mga issue sa akin dito. Bakit? Akala nyo, di nakarating sa akin. Hindi, ayun kasi, naiirita talaga kasi ako pag nang babackstab.
daming massage. Irritable lang ako sa inyo. Pero naman, ayun nga, sana, if meron kayo nakikitang problem sa akin or what, na nakikita niyong mali sa akin, diretso na lang sa akin, hindi yung papakalatin niyo pa dito, chichika niyo pa sa mga tao. She's not in a relationship, pero may someone, so parang we don't know. That's very wrong. Yung tinutukoy niya is yung time na kinausap ko si Jaren. So just be cautious. With me and Fiam. Magalit pa kayo sa akin? Wala. Anong reason nung pang-backstab? Okay, so I just want to say sorry and transparent with Ate Jazz. Kasi, ayun nga, simula ngayong narinig ko yung stories, nag-iba talaga yung tingin ko sa'yo, swear. Hindi na parang ganun kataas yung respeto ko sa'yo simula nung narinig ko yun. Sa isip ko, paano ko pagtatanggol yung sarili ko? Pero yun, I just wanna say sorry din. Ako na lang yung siguro din magsasorry nung naka-misinterpret ng mga ginagawa ko sa friends. Kahit ako yung pinag-usapan niya, ako na lang yung magsasorry. So, I didn't purposely talk to you nun because hindi pa din kita kilala on a deeper level. That's why I talked first to Jaren because I'm close to Jaren. I know Jaren's emotional and mental capacity already. It was for the both of you, but I had to go first to the guy. But it was for good intention. Oo, totoo. Thank you naman ako nun. Oo, because parang nagiging ate lang ako. So, naisip ko na may lalaki. And I'm very careful sa brother ko. Kaya, siguro, that's the explanation why hindi ikaw yung kahit ikaw yung babae, kasi hindi pa kita close. And to be honest, until now, sa lahat, ikaw pa din yung hindi ko masyadong close because I felt like there was a barrier na before I talked to Jaren. So yun, and ako din naman, I'm also waiting for you to open up kasi hindi naman ako mapilit na tao. Like, if you're not comfortable opening up to me, I'm fine with that. No matter how hard I try, if you're already close to me, like ayaw mo na, whatever I do na, kahit good intentions, bad na siya. Correct. And so yun lang, parang hinintay ko lang na maging okay ka. Kasi nasaktan din naman kita. Sorry. Sorry din. Real talk po ako, kuya. Like, habang nag-open ako, kuya, parang nare-relieve po ako. I was happy also na na-open yun, kuya, because it takes courage and bravery to say what Yang said to me in front of everyone, and naging proud and happy din ako. We're not coming back in his house to be a housemate again. This is like a once in a lifetime experience and opportunity, so don't hold grudges. It's better that we build a foundation for a good relationship inside here so that we have an even better one when we leave. Let's hope for the best and BBBJ na naman! BBBJ na naman! Ano nga ba ang mga pagbabagong mangyayari sa samahan ng housemates matapos ang kanilang harapan? Samantala, isang katotohanan pa ang nagbabansang lumantad para naman sa isang housemate na matagal na rin may katanungan tungkol sa kanyang pagkatao. Kung sino siya, panoorin natin lahat. Sa simula ng pagpasok ni Kai sa bahay ni Kuya, malinaw ang kanyang naging pakay. I'm here because other than wanting to be an artist, gusto ko rin mahanap yung biological parents ko. So, I have no idea who they Ganda are. naman yan. No idea. Grabe naman ganda niya. At gaya ni Colette na minsan nang ulilanan sa pagmamahal ng tunay na ina, naantig na rin si Kai sa kanilang muling pagkikita. I felt fulfilled Ulitin ko na lang. for her. Kasi alam ko yung feeling na parang there's something you don't know about yourself. Pero the time will come po, kuya. So, okay lang ako. Chill lang ako po, kuya. Habang nagpapahinga ang housemates, may isang kakaibang tunog silang narinig. Uy! Hingin! Look! Mary. You guys hear that? Raulo. Ano yung narinig niyo sa labas? Paano? Ano yun? Alarm clock? Or time's up? Maybe. Ringtone. Gwapo naman ito. Are we getting a call, Kuya? Sino yan? Si Ray? Ray. A message. Tama.
A message Muna, waiting ko po. Muna kayo, madam. Tapos na kami. isang message, Dalawa kayo. notification. Upload pa na kayo, madam. Ang mababad. Message na ito ay gulo-gulo pa. At Ano? kaya ko kayong tinawag Aperitif dito lang. dahil Sige, gusto kulang ko muna kayo. i-figure out ninyo ang message Dalawa kayo? na dumating sa bahay ko. Kailangan na ayusin at ibigin sa whiteboard ni Andrea at Jared ang mga salitang nasa box para Alin? makuha ang isang Sa votes mensahe. patapos. Ang 300 may pedicure na. Let's put the high first. I think high Ano madam? Ano sa'yo? Hi, Shing. Pedicure na lang. Oh, upo muna kayo dyan. Huwag muna kayong TVD. She told me. I saw the word Shing, kuya. Tapos, naisip ko po kagad na baka this is about Kai. Shing? Why Shing? Keisha. Keisha siya. Hi Shing. Nabuo ko na may kagad yung first message ko. It was, Hi Shing, how are you? Hope everything there is okay. Hi Shing, how are you? If everything there is okay. This is about Kai. It don't make sense. It's like you and me. Tapos sabi mo po, it's up to us, kuya, kanino kami mag-say. Wait, But me and Rain agreed that we shouldn't tell Kai before we get a full answer. brainstorm lang kami, kuya. Pero ang nasa isip ko lang talaga si Kai. I mean, we'll just be like, who calls you Shing? I don't know where. I just met Chica. No, obviously. Like, we won't talk about stuff and then we'll be like, oh, my family call me Jay. That's Chica. I know I got you. She's gonna join us. That's good. That's a good plan. Let's just make sure that Kai's nickname is actually Shing. So we went out and we tried speaking to her without being too suspicious. But now we're talking about family. Well, I was saying my family call me Jay. You already know that, right? She was guessing my second name. I got it. My middle name. Ano yung tawag ng family sa'yo? Secret. Yes. Does she know it? Yeah. Which, just tell me the two letters. That's what it starts with. S-H-I. Bro, that's so basic. Shia. Shiab. Shiak. Shiad. Shiag. Guess. Only a 5-letter word. Shit. Said it wrong. Close. Shit. I thought we were on the same side. I didn't say anything. I'm not tapo at you. I'm tapo at you. Thank you. Wait, I'm gonna guess it. Shine. I told you Shin was close. Shing. What? Shing. Spell. S-H-I-N-G. It's right? Yeah. Shing? Yeah. Are you being for real? I'm being for real. Who calls you that? My family. Mission success. Plus point sa pag-acting mo, Jared. Abangan bukas. Ako po si Flora May Montanola. Alam naman po ng lahat na si Kai ay hindi ko talaga totoong anak. Bye, Kai. Ano kaya ang katotohanan na matutuklasan ni Kai? Dito lang yan sa Pinoy Big Brother Gen 11. Ayun si Pio. What's back? Go crazy. Popeye's chicken tenders and flavor dip. 10 wild tips to go crazy on. Popeye's got you smothered in its flavor crazy. Shatter crunch taste. Popeye's tenders and flavor dips. Wild got chicken from Popeyes. Ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Gen 11 sa muling pagbubukas ng bahay ni Kuya
isang housemate ang may mahalagang pakay. I'm here because other than wanting to be an artist, gusto ko rin mahanap biological parents ko. At sa tulong ng kanyang mga matataling na kaibigan, Gusto kong i-figure out ninyo ang message na dumating sa bahay ko. Hi, Kamukha mo bakla. Nakuha ko namin kagad yung first message. Hi, Shim. How are you? Hope everything there is okay. Hindi po. Ngayong gabi, ano kaya ang katotohanan na nakaabang para kay Kai? Ako po si Flora May Montenola. Si Kai ay hindi ko talaga totoong anak. What are you doing here? Abangan lahat ng yan dito lang sa Pinoy Big Brother Gen 11. Kaya nabubulgar yung mga sikreto. No? Sa pagpapatuloy ng task ni na Rain at Jared para kay Kai, uling pumudyat ang notification sound ni Kuya. Sa pagpasok nila Rain at Jared, nakatanggap sila muli ng box na may lamang mga salita para mabuo ang isang importanteng mensahe. Let's make this movie. Oh, gusto. Wait, maybe it's my gusto. May gusto ako. Wait, I have something to tell you. I think this is for Kai. Yeah. For the second part of the message, we were able to make the sentence, Aishin, how are you? Everything there is okay. May gusto akong ibalita. I have something to tell. That's a way. It just made me more curious. Ano? What is this? so Dilipat ko, nanonood si Mamanda. Mas nilala yung mga techniques. Oo, guys, ako na sa gym. Yung ano lang sa araw. Hindi, sa balota. Sa balota, lalaki. Sa ika-20 taon ng aking bahay, sa muli nitong pagbukas, magaganap ang makasaysayang pagsasanib puwersa ng dalawang giganteng tahanan ang Amitoy, ang GMA Network at ang ABS-CBN Studios. Isang natatanging kolaborasyong lilikha ng pinakamalingking na pagtitipon ng mga kapuso at kapamilya stars. Ito ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Pinoy ay may iba na din. Kahit na anong gawin, Ay kayang-kaya natin. lumalaban sa hamon ng buhay. Hanggang kaya'y ibibigay. Kitang-kita ang galing. Lahat ay kaya kang gawin. Sikat na sikat ang Pinoy, kahit saan mapunta. Kitang-kita mo naman ang kagalingan mo. Ang galing ng Pinoy, malayo mamarating. Ibang malaki mo na kaya natin. Sikat ang Pinoy, kahit saan mapunta. Sasabihin. Pinoy ako. Pinoy tayo, kaya natin ito. Sikat ang Pinoy. Hey! Ano nangyari bakla? Anong pataba? Sige mo na akin sabi yan. Yung remote. Saan yung remote? Una siya. Sikat ang Pinoy, kahit saan mapunta. Sasabihin ko, Pinoy ako.
ba na nila Orange and lemon. Oo. Give it up for Asia's Pop Heartthrob Darren, the PBB Gen 11 Big 4, Michael and Rain, and big winner Fiam, aba nandito siya. The PBB Dancers and the Limitless Star, Julian. Ba yan? Pirated ba yan? Kapon lang kasi yan. Pag bago lang San ganyan. Jose! Good job, you guys! Nagsimula na ang pagsasama-sama ng mga bigating bituin dito lang sa Pinoy Big Brother Celebrity Homeland Edition! Hello! Kapusa! And hello, Kapamilya! And for the very first time this season, hello Philippines! Hello world! Yes! Live na live on this beautiful Sunday night, gagawa na naman tayo ng kasaysayan sa edisyong ito dahil sa kauna-unahang pagkakataon, magsasama ang mga kapamilya at kapuso stars sa loob ng bahay ni Kuya. Ako po ang dating partner ni Kuya, Bianca Gonzalez. Kami ang makakasama nyo sa pagsubaybay sa kanilang Nice magiging book na yan, collabs, dalawa. kwento at pagpapakatotoo. Nice book yung dalawa. Paano kaya nilang magtutulungan ang mga hamong ibibigay sa kanila? Magandang gabi po ako ang kapuso it girl ni Kuya, Gabby Garcia. Oh, grabe naman yun! Eto naman, kakolab rin natin sina Kim Chu at Em Chong Lee. Wala lang sila ngayong gabi dahil may kani-kani na silang task na binigay si Kuya. So good luck! See you soon, Mika and partner! Ako naman ang buante ni Kuya, Milay Canilos Francisco. At syempre, gusto namin marinig ang mga comments at opinion nyo sa mga happenings sa loob ng bahay ni Kuya. Kaya naman, please post online using our official hashtag, #PBB The Big Collab. Ako po ang Jen, si bestie ni Kuya, ang live sa Ilacan. Yes! So keep updated sa lahat ng official social media accounts ng Pinoy Big Brother sa YouTube, Facebook, Instagram at saka sa X. And ngayon tuwing commercial break naman, samahan nyo rin kami sa online show na PBB Collab The Online First on Kapamilya Online Live and GMA Kapuso Stream. Ako nga pala, ang Kapuso Royal Tropa ni Kuya, Nabi Legaspi. Wow! Hi guys! At syempre kanina nakikinig natin ang updated version ng Sikat ang Pinoy na collab ni Darren and Julie. Napakaganda! Ang galing! Sikat talaga ang Pinoy. Pwede nyo niyang napakinggan on all digital streaming platforms right now. At ako po ang tambay sa bahay ni Kuya, Robby Domingo. Yes, 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 yes! 5 yes para sa ating lahat! For this collaboration! Isa-isa naman natin nakikilala na ang mga bagong tatambay sa bahay ni Kuya at this very moment, now na! Now na nga, and we are starting with the Kapuso Celebrity Housemates! This season, bago man pumasok ng bahay, may task agad si Kuya para sa kanila. Yes, ganyan si Kuya, mapagtagumpayan nga kaya ng Kapuso Celebrity Housemates ang kanilang very first task. And of course, sino-sino nga ba sila? Handa na ba kayong makilala ang Kapuso Housemates? Yeah! Alamin natin! Para sa unang task ni Kuya sa Kapuso Celebrity Housemates, pinapwesto sila sa magkakaibang lugar sa loob ng GMA Network Center para suluin papunta sa kanilang hotel arrest. Lingid sa kanilang kaalaman na ang susundo sa kanila ang mismong isa't isa at magagawa lang ito kung mahulaan nila ang clue na kumukonekta sa bawat isa. At upang simulan ng malingling na pagkikita, kilalanin natin ang unang Kapuso Celebrity Housemate. Ba't sumali si Sagar dyan? Di ba may pili pa na ba sa 7? Wala pa naman kami sa akin. Just the other day that we I was driving, you was walking, and I swooped you up. Pwede kayo lang kayo. Tapos na rin, sir. Hi everyone,
Cordova. Kasama siya. Cordova ka ba? Isang dekada ko sa industriya, and nabigyan na din ako ng chance to work on a number of shows. Pero ang one of my forever faves ay kung saan akong unang nagkaroon ng lead role. Pero bukod dyan, nagawa ko din ang isang bagay na malapit sa buhay ko before showbiz, ang pagiging competitive figure skater. Marami na akong naging roles in front of the camera over the years. But the ones behind it, ang pinaka-pinahahalagahan ko. Tulad ng pagiging mabuting partner sa boyfriend kong si Mavi. Lalong-lalo na ang maging mabuting anak sa kabila ng tampuhan namin ng mommy ko. Something na I always try na magampanan ko. Pero sa ngayon na meron na akong new role as Kuya's housemate, super ready na ako para mas makilala pa ng taong bayan. I am Ashley Ortega, ang independent this-size princess ng San Juan. Ashley, oras na para kilalanin ang iyong makakasama. Tulad mo ay hilig din ng beauty queen turned kapuso actress na ito ang outdoor activities at traveling. Puntahan siya sa Makeup Room 7C. Mabubukas lang ang pinto sa oras na mabanggit mo ang kanyang pangalan. Siya ang Miss Sunuring Daughter ng Cebu. Good luck. Shuvi ba to? Si Shuvi Tata ba to? Hanap na tayo sa Makeup Room 7C. AM? AM? Oh my God, sino to? AN. AZ Martinez. AZ. Stroke na naman siya. Hello! Housemate! Sige sa kalabas ito. Tapang ka mo. Okay. AZ, ang inyong susunod na makikilala ay isang kapuso dream boy na tulad mo ay malapit din sa kanyang ina. Puntahan siya sa rehearsal room 2. Siya ang mama's dream bay ng Cavite. Si Mavi rin kasama niyan, di ba? Kaya na to. Kasama si Mavi dyan. Hindi ko rin alam eh. Kung ano ba sa Ahos ba? Tara, pitan natin. Feeling ko kakilala ko kapangalan ko din niya. Ay, feeling ko. Oh my God! Oh my God. Si Will Ashley na. Oh my gosh. Will. Very mama's boy talaga si Will. Ayaw si Will. Okay, I'm sure Will Ashley na to. Yeah, Will! Ikaw ba yan, Will? Will Ashley. Hello? Si Will Ashley yan. Namang project kasi Will Ashley eh. Meron pala. Ignore it. Ay, prinsesang wala, bulak-bulak. Dan na ba? Wala pa. Excited. 9 pa lang. Uy, magna-9 pa lang. Excited mo ba yun? Mag-iinom pa sila madam. Maulan ba? Pirated yung TV mo. Ano lang siya si Fanny, house guest. Yes, bilang. House guest. Ayan, ang guess. Gusto mo man my house? Guess who? Sa may kagalawang taon ng aking bahay, sa ulit. Ulitin mo na naman. Hindi, ito na nga, fast forward ko lang nga, di ba? Ano na? Nagupit mo na ba yung kaliwa? Ito. Parang mawasok na. Inat-inat ko. Oras na para kilalanin ang iyong makakasama. Tulad mo ay hilig din ng beauty queen turned kapuso actress
na ito ang outdoor activities at traveling. Puntahan siya sa Makeup Room 7C. Mabubukas lang ang pinto sa oras na mabanggit mo ang kanyang pangalan. Siya ang Miss Sunuring Daughter ng Cebu. Wait lang. Showing ba to? Sino ba yan? Showing tata ba to? Nagpunta tayo sa Makeup Room 7C. Si Ashley yata. AM? Sino ba yan? AM? Oh my God, sino to? From Cebu. AZ? AZ Martinez? AZ? Sino siya? Asia Martinez. Hello! Housemate! Sige na pala po dito. Okay. Para naman scripted naman yan. Susunod na makikilala ay isang kapuso dream boy na tulad mo ay malapit sa kanyang ina. Puntahan siya sa rehearsal room 2. Siya ang mama's dream baby. Wala, sino yan? Wala to. Sino nagkakatite? Kung ano taga Cebu. Tara, pitan natin. Feeling ko kapangalan ko din yan. Ayo! Feeling ko. Oh my God! Oh my God! Si Will Ashley na. Oh my gosh! Will! Very mama's boy talaga si Will! Aba ni A, I'm sure Will Ashley na to. Yeah, Will! Ikaw ba yan, Will? Will! Ay! Hello! Oh my God! Yung Ashley na. Yung candy mo na ulo. Sobrang gulat. Excited na. Excited? Let's go. Okay, let's do it. Okay, thank you, Captain. Well, ang susunod niyo mga kasama ay isang kapusong actor na tulad mo. Maagang namulat at nagsimula sa industriya ng showbiz. Puntahan siya sa dressing room 7A. Siya ang survivor lahat ng United Kingdom. Ay, ayun! O yan! Oo nga. Josh Boyer. Go! Josh! 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 Your new housemate. Hi! Sino? My name's Josh Ford from the United Kingdom. I may look foreign, pero pusong Pinoy pa din ako. I was born in the UK, pero dito na ako lumaki sa Pilipinas when I was about 1 year old. Sa mga commercials at a young age, hanggang napunta ako sa mga teleserye playing younger versions of different actors. Still determined to pursue my dreams, bumalik ako dito sa Pilipinas pagkatapos ko mag-aaral at maswerte ako na may nagbukas pa ning opportunities at projects para sa akin. I was picking up where I left off, and then another tragedy struck. Nawalan umano ng kontrol ang sinasakyan niyang kotse bago sumalpok sa isang konkretong signage. Dalawa pa niyang kasama ang patay at isa ang sugatan. Napakabigat na mga panahon nito for me. But through it all, naging sandigan ko ang pagmamahal at suporta ng mga pamilya ko at mga kaibigan ko. Dahil sa kanila, I have survived all odds. Now, life has become more meaningful. Kaya naman, papalagaan ko lahat ng mga sandali ko sa bahay ni Kuya. I'm Josh Ford, ang survivor lang ng United Kingdom. Oh my God! Seryoso ba? Yes. Legit ah? Basahin Ilan ba sila ang info? Ang susunod yung mga kasama ay kaparehong may tugong Anyaga, ngunit bihasa sa Pilipino. Ang kapuso teen actress nito ay may retonding ama, gaya mo. Siya ang bubbly bread teener ng Cagayan de Oro. So, sino po yung mga teens na poppy yung personality? Hindi na kasi ako teen. Siya lang talaga. Hindi na ako teen. Ayan, siya. Si F, yes. Okay, let's ready. Charlie!